Hindi pa rin makatulog. Okay, alas 12 na, no? Tama ba ako? Oh, yeah. Good morning! Good night! Pagkatapos kong mag-ano nito, sabihin ko, good night, pero mali, good morning. Magulo. Okay. So, the picture I put as a thumbnail says it all. It says it all. I love it. That's the reality of our mortal body. Kasi pag sinabi mo mortal, ibig sabihin dito lang yan sa mundo, sa ibabaw ng lupa. Walang kinalaman dyan yung kung saan ka mag-i-spend ng eternity mo. Yun ang masaklap diyan. Pagka you put your everything on your mortal being, yung sa pwede mong ma-achieve sa daigdig na ito, dito mo lang i-focus lahat. Nakalimutan mo at hindi mo pinahalagahan yung tunay na dapat na pahalagahan. Sino yun? Si Jesus. Pag hindi mo nakilala si Jesus, mas kinabuhay ka pa rito ng 100 taon. Yes, may mga technology na ngayon na pwede kang lagyan ng mga aparato sa katawan mo. Mabuhay ka ng matagal. Even maka-invento pa ng gamot. Maski mabuhay ka pa ng 300 years, okay lang. Pero mamamatay ka pa rin. Amen? Pero, nabuhay ka man ng matagal sa daigdig. Nakalimutan mo naman yung pinaka-importante. Yun ang masaklap, maiimpyerno ka, kaibigan. Karami ko nakikita ngayon mga tao na walang pagpapahalaga kay Jesus. Walang pagpapahalaga sa Bible. Walang pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Am I condemning again someone here or anyone else? No, of course not. This is a concerned message of a concerned Christian. Lahat tayo pinanganak makasalanan. Sabi ng Biblia sa Aklat ng Roma, walang matuwid. Wala kahit isa. No one is righteous. No, not even one. Amen? Walang matuwid kahit isa. Since yan ang bagsak na kalagayan ng tao, ibig sabihin, we need a Savior. Pero sometimes, napapansin ko, or most of the time right now, especially nowadays, pag may nangangaral tungkol kay Jesus, itong mga tao ng mga makasanlibutan na ito, pinagtatawanan pa tayo. Parang dito lang sa Facebook, pag makita, talagang dededmahin lang tayo dito. Hindi tayo papansinin dito. Hahanap sila ng mga pinapalo ng mga tao lang din na katulad nila . Itong mga ganitong mga message, ayaw nila. It seems like these messages are foolishness to them. Sabi naman ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are saved, who are being saved, or rather, di ba? Loved by the Lord. This is the power of God through the Lord Jesus Christ. Kaya itong mga ganitong pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, the Gospel of Grace, mga ganyan, ginagawang katatawanan ng mundo. Pero hindi nila alam, nandito tayo mga mananampalataya para ipangaral ang salita sa kanila. Kasi alam nyo, ewan ko, naparoon din ang video ni Manny Pacquiao. Sabi ni Brother Manny Pacquiao, kapatid natin siya sa Lord, okay? Sabi niya, meron daw siyang isang kaibigan, nagkwentuhan daw sila kinagabihan. Yeah, the night before, they talk about yung ano ang mangyayari sa future, ganyan-ganyan. Itong kaibigan daw ni Pacquiao na ito ay talagang, optimistic siya for the future, no? Ganito, magkatayo ko ng bahay sa ganitong lugar, mayaman ganitong ganyan, puro pinenta ni Manny Pacquiao yan na marami rin pangarap yun. Hindi, kinaumagahan daw, ginigising na, hindi na gumising. Yun pala raw, namatay na sa pagtulog, binangungot. See? Natatandaan niyo po yun sa Bible, sabi. Sabi ng lalaki sa Bible, ay, mayaman na ako. Mga barns niya, yung mga, magtatayo ako ng mga, yung nalagyan ko ng mga ganito. Kanya parang ang tawag doon na kamalig. Kamalig ko. Kanya mga trigo. Di ba? Lalagyan mo doon. Mas simple like that.
Tapos sasabihin ko sa sarili ko, uy, mayaman ka na. Mayaman ka na, sarili ko. Ang gagawin ko na lang, magre-relax lang ako, iinom, kakain, gano'n. Ang sabi naman ng Panginoon sa langit, ikaw na hangal, ngayon ding gabing ngayon ding gabing ire, mamamatay ka na. At lahat ng mga ari-arian mong maiiwan, pag-aaway-awayan lang din naman ng inyong mga kamag-anak. Ayan po ang nangyayari ngayon. Katotohanan po yan. Di ba yung mga namamatay, yung mga naiiwan nilang mga ang tawag dito, ari-arian, pinag-aawayan lang din. Everything will amount to nothing in this earth. Marami tayong napapanood. Dati sikat na sikat, ngayon laos na. Hindi na pinapansin. Nagbabago lahat dito. Kaya bakit mo naman ilalagay o i-invest ang buhay mo sa mga bagay na lumilipas? Why don't you ask the Lord to give you an appetite to read His Word daily? Diba? Kung Kristiyano ka. Kung hindi ka pa mananampalataya, kailangan mo tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Dahil ang salvation, walang ibang sukat na ikaliligtas ang tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Diba? So, kailangan under heaven mo lang ililigtas ang mga tao maliban sa pangalan ni Jesus. Kaya we need Jesus to receive Him as our very own personal Lord and Savior. Ayan po ang buong katotohanan diyan. At saka nakikita ko rin po yung behavior nga, ilang beses na banggit sa mga vlogs ko, behavior ng mga bata nagbabago. Ang mga batang yan, nalalaki, pag nakasanayan na yan, ganyan ng estilo, magiging mga makamundo na yan. Meron pa nakikita ko dito sa social media, binibilang nila yung mga kinita nila sa kanilang mga mga pagre-reels, papakita pa niya yung mga pera. For me, hindi maganda yun kasi parang depende lang, iinggit ka ba? Or, awang ko. At the same time, makakasama yan sa sa kalagayan mo kasi baka hanapin ka, di ba? Yung mga tipong ganyan. So, mag-iingat kayo. Oo, hindi maganda yan. Hindi maganda. Ang pera magandang gamitin, pero minsan ang mga tao ang hindi marunong gumamit niyan. Papakita mo pa? I don't think that's good. That's crazy for me. Pasensya na. Papakita mo pa rito. Diba? Anong intention mo? Nilalayo niyo ang mga tao sa Diyos. Meron dyan, magbabasa ng Biblia, makikita pa yung panunuorin pa yung mga walang katuturan yan kaysa sa magbasa ng Biblia mga tao. Sorry for my terms, pero I really need to be realistic nowadays. Malapit na pong mag-rapture. Diba? Hello? Kung hindi pa kayo ligtas, unahin ninyo ang Panginoong Hesukristo. Dahil pag hindi, alam ninyo, maiiwan kayo rito at mamimit ninyo. Yan, mahilig naman kayo sa mga idol. Mamimit nyo ang ultimate idol. Ang Antichrist. Yan. Yan ang talagang uunawain ninyo dapat na basahin sa Biblia sa 1 Thessalonians. Dahil ang Antichrist ay isang tao na magre-require ng pagsamba sa Kanya. He will require all the people sa buong mundo to worship Him. Siya po yung beast na tinatawag. So it's about time. People of the world. Mga Kristiyano, hindi na kasi born again na tayo People of the world, not yet included. Doon sa mga nakalista na mararapture. High time for you to wake up and to receive Jesus as your very own personal Lord and Savior. Because if not, you will be left behind. You will meet your ultimate idol. Anyway, you really love idols, right? Then you will meet one. The ultimate one. The Antichrist. Kung hindi kayo gigising, okay, prepare to meet your ultimate idol. Hindi magandang gagawin niya sa inyo. Papatugis niya kayo pag ayaw niya magpatatak. O yan. Hey, so don't invest things on things that are perishing.
don't invest your life on things that are perishing. Ibig sabihin, maski magpatayo ka ng pinakamalaking building, o ngayon, ang gustong-gusto ng mga taong puntahan, BGC, hindi ba? Kami natatandaan namin dati ng bago yung MOA, nandiyan lahat ng mga tao. Panahon namin yan. Ngayon, medyo nagkaedad na kami, iba na naman ang gusto ng mga tao. Ganyan, lumilipas lahat. Alam ninyo ng time ni Jesus, ang pinakamaganda sa lahat na makikita nilang structure, yung temple, yung second temple. Yun yung the temple Jesus knew, yung King Herod's temple. Sabi ng mga disciples kay Lord Jesus, Panginoon, napakaganda po ng templong ito. Uy, Jesus, lahat ng yan niguguho. O diba? Ibig sabihin, walang mga batong matitirang kapwa magkapatong because all of it will be ruined. Ruined. Ibig sabihin, maguguho. Sige nga. Walang binatbat yung mga makabagong structure na yan kumpara doon sa temple ni Herod. Pagkaganda-ganda po noon, sinasabi nila, the best structure yan. Pati yung, siyempre, unang-una yung maganda yung kay David, yung kay Solomon, di ba? Solomon pala, sorry. So, susunod ito, maganda. Itong kay Herod na temple. Pero wala na ngayon, di ba? O ngayon, bakit ka mag-i-invest ng mga bagay mo sa mga, ng sarili mo sa mga bagay na lumilipas? Why don't you invest it for Jesus? Receive Jesus now, okay? Bye-bye.